rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot. So yun. So syempre bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang kamustahin ang mga kaibigan natin na nasa parting Amerika, Canada at USA at kung saan pa man parte ng Amerika. So hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa Sam TV. At hindi lang yan, syempre, sa mga kaibigan natin na nasa parting Middle East. Nako, ang dami natin kaibigan dyan na talaga naman taga-subaybay dito sa Sam TV. Maraming salamat. At plus, yung mga kaibigan natin na nasa parting Europe, Africa at Australia. Hello sa inyong lahat. Plus, syempre, dagdag na natin dyan, syempre, ang Asia, lalo-lalo na sa mga taga-Pilipinas dyan, hello sa inyo. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel natin sa Sam TV, na appreciate ko. Ngayon lang ulit tayo nakabalik kasi naging busy ang Mama Sam ninyo tong mga nakaraang araw. Pasensya na kasi syempre may eskwela, tapos hindi ko pa magawa yung iba nating mga ginagawa sa labas, diba? So yon, so tinututukan natin yon. At syempre, ito nga kamakailan lang, may mga kandidata tayo na lumaban mula sa international pageant. Ayan yung si Miss Aura International, si Miss World, at saka ito nga, kapuputong lang ng bagong reyna natin sa Miss Grand International. Diba? So, ang saya-saya, waging-wagi, panalo ang Pilipinas sa lahat ng eksena at laban na ginampanan ng mga kandidata natin sa international pageant. Kung sisimulan natin yung mga eksena mula nung kay Reyna Hispano, kay Miss Iko, ay nako, masasabi ko naman, bongga. Ang bongga-bongga, diba? So, ang sarap lang nung feeling dahil, ayun nga, so ayan na, natapos na yun nilalabanan nilang pageant, nakuha na natin yung resulta, at masasabi ko namang, wagi ang Pilipinas. Sa Miss Aura International na si Pauline Alere, na talaga naman, oh my gosh, nauwi niya ang second crown para sa Pilipinas dito sa Miss Aura International. Ang unang nanalo dyan ay si Faith Garcia, na talagang masasabi ko din, oh, yung ganda ng batang yun, at napakabait pa at napakabuti ng loob. And then ngayon, ayan na, after natin makipagsapalaran ng maraming beses dito uli sa Miss Aura, finally, nakuha na natin ang ikalawang corona. Ang galing, no? So, kung iisipin mo, nako, talagang tumutodo talaga ang Pilipinas. No, last year, naka-first runner-up tayo dyan eh. Tapos ngayon, ayan, waging-wagi naman. Dahil, ayan na. So, nakabalik na siya ng Pilipinas. Suot-suot niya na ang corona from the international pageant. Ang masasabi ko, kay Miss Aura, kasi na marami nagtatanong sa akin, dapat daw ba bigyan to ng homecoming? To be honest, yes. Oo. Dapat yung organization ng The Pearl ba? Oo. Pearl of the Philippines, bigyan nila ng homecoming. Oo. So, kung kaya natin ma-interview itong si Miss Aura, ay titignan natin kung makakahingi tayo kay, sa kaibigan natin na organization dyan. So, yan. At ayun, ang bongga. So, natutuwa ako kasi syempre, pride to ng Pilipinas. Kahit sabihin mo pa, nako, Miss Aura lang naman yan. But, tingnan nyo naman kung gaano kagaling yung pambato natin. Diba? And congratulations. At, ayun, looking forward tayo sa susunod nating magiging reyna kung kaya bang mag back to back. O, diba? Kasi nung last time, first runner-up tayo dyan. Tapos ngayon, ayan, title. Oh, ang saya lang. And then, eto na nga, bukod doon kay Miss Aura, Miss World, nako, inabangan natin to ng bonggang-bongga. Si Miss World naman, talagang masasabi ko, syempre, inaangad natin yung second crown na si Krishna Gravides.
pero hindi tayo nagtagumpay for the crowd. Pero tagumpay pa rin ang Pilipinas kasi tinanghal tayo ng Miss World Asia. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, kung hindi tayo corona dito, baka tayo ang mag-Miss World Asia. Pero as long as possible, syempre gusto natin, ang title natin ay Miss World, di ba? So, wala lang Asia. Pero, syempre, naibigay sa Thailand, wala naman na tayong magagawa. From the beginning naman, di ba, sinasabi ko na baka si Thailand talaga ang manalo dito kasi yung credential ni Thailand hindi mo talagang matatawaran. Siya talaga yung tinuturo ng corona na sa'yo ang corona, di ba? So, wala na tayong magagawa doon kundi maging happy na lang para kay Miss Thailand. And then kay Krishna naman, syempre, dapat maging happy ka din dahil naiuwi ni Krishna ang titulong Miss World Asia sa ating bansa. At ayun nga, balita ko nga magkakaroon siya ng homecoming parade sa MOA this coming Saturday at sana lahat kayo ay makapunta doon para naman i-celebrate ang tagumpay na nakuha ng ating Miss World Asia sa Miss World. Diba? Yung pambato natin. Kung baga, bigyan natin siya ng bonggang-bonggang pride. O, yan. Doon naman sa nagtatanong, nako, sana si Krishna sumali sa ganitong pageant. Wag na muna. So, hintayin natin na magdesisyon siya na gusto niya talaga kaysa doon sa ipinupush natin na ipinupush. Maraming mga kandidata pandarating na pwede natin ma-discover or maaaring minsan parang ang piling natin, ay naku, wala naman laban ng Pilipinas dito, pero who knows? Sa mapipili nila dyan, baka mamaya another history na naman yan from the Philippines, di ba? So, yon. So, marami tayong mga girls. Huwag tayong maatat doon sa mga kandidata na gusto nating isali. Kumbaga, wait the moment. Kung gusto nila sumali, di bongga. Kung hindi, okay lang. Ganon. And then, of course, ayun na nga. Siyempre, another pasabog na naman from international pageant dahil after na madethrone ni Rachel Gupta, ayan na. So, meron na naman bagong news para sa Pilipinas dahil nakoronahan nga ang first runner-up sa Miss Grand International bilang Miss Grand International na si CJ Opiasa. Ayun, so nakakaloka. So, ang saya. Oo, grabe. Ito talaga yung memorable sa atin lahat. At talaga naman masasabi ko, grabe, no? Talagang nakakaiyak. Dumating na sila sa punto na kusa na nilang binigay ang corona sa Pilipinas. Dati nakikipag-away tayo sa kanila. Ngayon, hindi na. Kusa na nila talagang isinubo. Charot. Kusa na nilang ipinutong sa ulo ng ating pambato ang corona ng Golden Crown. At kahit anong mangyari, nakuha natin yan ng bonggang-bongga, diba? So, yon. So, I'm so happy for CJ Opiasa dahil syempre, deserve naman talaga ni CJ Opiasa. Tama yung sinabi niya na bakit ngayon lang, dapat noon pa. Sabi ko nga, kung i-analyze mo talaga, hindi pa binibigay talaga ni Mr. Nawat, hindi tayo pinipili. Kaya lang naman naibigay yan kasi syempre, ando doon nga na duty and responsibility. But I'm so happy kasi si ang nag-first runner-up. Kung iisipin mo, answerte, di ba? Answerte. At dumating sila sa momento na wala silang magawa kundi ibigay na sa Pilipinas. Kahit sabihin pa nila, gusto sana namin, pag binigay namin sa Pilipinas, bongga yung pagkakakorona, yung tipong talagang, eto na. Kasi ang tagal nyo kasing binibitin ang Pilipinas. So, yan na. Dumating na siya. O, di ba? So, ang masasabi ko dyan ay winner. O, di ba? Winner na winner. And I'm so happy and I'm so proud sa ating Reyna. At masasabi ko, CJ, deserve mo yan. Oo. At sana magampanan talaga ni CJ sa loob ng 4 na buwan. Sana ano niya, ang tawag dito, mailatag niya sa lahat yung kung ano ang meron sa Miss Grand International bilang Reyna. Para yung mga girls naman natin na gustong sumali dyan or magkaroon sila ng encouragement na mag-join sa Miss Grand Philippines in the future. So, yon. So, gamitin ng Miss Grand International yung pagkakataon na to na ma-promote lalo ang Miss Grand International sa Pilipinas. Yung organization mismo, gumawa sila ng paraan kung ano nga ba ang meron sa Miss Grand International, bakit magsisisalihan ang mga kandidata, bakit dapat sumali yung mga kandidata sa pageant nila. So, yun yung gusto kong mangyari. Wag na muna tayong maghangad ng mga dapat sumali si ganito, dapat sumali si ganyan.
para makuha natin yung back to back. Alam nyo guys, kung para sa atin yan, para sa atin yan. Imagine ninyo, kusa na nga lang nila ibinigay ang corona sa atin at wala na silang nagawa, di ba? So, ang akin, sana ibigay nila sa maayos na tao at ayun, yung hindi yung dahil pinupush nila. So, mas gusto ko na makita talaga nila yung galing ng Pilipina. O, di ba? Lahat naman ng pinapadala natin magaling. Pero sana matuto silang piliin ang gandang Pinay. Di ba? So, yon. So, kung magkakaroon ba ng homecoming? Yes, magkakaroon ng homecoming si CJ Opiasa. Pero, hindi pa natin alam kung kailan. So, yun yung abangan natin. At ang tabayanan natin yung more update na mangyayari kay CJ Opiasa dito sa Miss Grand. Di ba? So nakakatuwa, tatlong reyna na talagang masasabi ko, di kalidad, di kalibre, at masasabi natin tunay na reyna. So syempre si Miss Aura International, so abangan natin kung ano ang mga eksena niya sa buong taon bilang reigning ng Miss Grand, ng Miss Aura. And then Krishna Gravides, ano nga ba ang mangyayari sa kanya bilang Miss World Asia? And then, of course, eto nga, si Miss Grand International na si CJ Opiasa. Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.